Welcome to Joanna Vibes! By the way, andito ako ngayon sa Greece. And time check tayo, it's 4:45 in the afternoon now. So, ginawa ko tong vlog na to para maging lesson din at makatulong sa mga Pilipinong nandito ngayon sa Greece or nagbabalak na mag-apply dito sa Greece. Kasi kung gusto mong ma-promote sa trabaho mo o gusto mong magkaroon ng future opportunity na hindi lang mag-work sa kung anong position meron ka ngayon, kailangan mong matutong mag-Greek. Kasi hindi lahat ng Greek ay marunong mag-English. Kaya kailangan nating matutong magsalita ng Greek para makapag-communicate tayo sa kanila. And mostly yun yung mga nire-required ng mga company. Kung gusto mo ma-promote sa pinakamataas na posisyon, or gusto mo maging cashier, or receptionist, or mag-apply sa iba't ibang industry, o iba-ibang klaseng trabaho, para experience na rin, kailangan mo talagang matutong mag-English. And sa 5 years kong pag-stay dito sa Greece, sa Thessaloniki, wala pa ako nakikita mga Pilipino, kaya wala akong nakakasalamuhang mga Pilipino. Mga nakikita ko sa labas ay mga Greek. And nahihirapan ako mag-communicate sa kanila kahit na mga kapitbahay ko dito ay Greek. Nahihirapan din sila mag-communicate sa akin. Kahit gusto nilang maging friendly sa'yo, pero dahil hindi ka nakakaintindi ng Greek at ikaw hindi mo rin sila naiintindihan, hindi rin sila nakakaintindi ng English, mahirapan ka talaga. So, sana makatulong ito sa atin and sa akin. Hindi lang kayo nag-aaral, pati rin ako nag-aaral. So, basic tayo. Okay. So, for now, mag-start tayo sa ating day 1 learning Greek. May dalawa kasing language akong pag-aaralan. Greek and Albanian. Kasi nandito ako sa Greece, kaya kailangan ko matutong mag-Greek. At the same time, kailangan ko matutong mag-Albanian kasi yung boyfriend ko at yung family niya is Albanian. Di rin sila marunong mag-English. Kaya nahirapan din kami mag-communicate yun. So, I've decided na pag morning, pag-aaralan ko is Greek. Pag evening naman, pag-aaralan ko is Albanian. Para may organization sa pag-study ko ng language. For now, mag-start tayo sa greetings. Ano ba yung mga sa work ko last season, ano na ba yung mga language na natutunan ko sa Greek? Sorry guys, wala akong board na pagsusulatan, kaya makinig na lang kayo through words. At hindi pa ako marunong mag-edit kung saan ilalagay yung mga words na yun. Explain ko na lang sa inyo kung ano yung mga language na natutunan ko. Okay, yung mga unang language na natutunan ko nung nagtrabaho ko last season sa aming hotel is yung mga greetings, morning, afternoon, and evening. Yun yung unang tinuro sa amin ng mga head namin. Manager, maitre, and mga nakakasalamu namin, mga Greek doon at mga katrabaho namin. Kasi yun ang ginagamit namin to greet the customers. Unang-una is kalimera. Kalimera, may kantang ganyan doon. So, ang kalimera is good morning. Ginagamit nila ito early in the morning until 12 to 1 p.m. Pag lampas na ng ganyang oras, ibang greetings naman ang gagamitin nila. So, unang language is kalimera. Unang word natin is kalimera. Good morning. So, kapag may babatiin kayo ng Greek, pwede nyo gamitin ang kalimera. Pangalawa is kalispera. Kapag lampas na ng alauna. Sabi ko sa inyo, early in the morning until 1 p.m. is kalimerang ginagamit nila. At pag afternoon naman is kalispera. Until 6 p.m. Ganyan, ginagamit nila yung kalispera. And kapag lampas na ng 6 p.m. ang gabi, ang ginagamit naman nila is kalinita. Good evening. Good evening or good night. Ginagamit nila ang kalinita. O magpapaalam ka na, matutulog ka na, o uwi ka na sa bahay mo. Kalinita. May ginagamit din silang another word is, naririnig ko to, ginagamit nila is kalubradi. Ang kalubradi naman pala is ginagamit nila kapag
may pupuntahan ka pa, hindi ka pa uuwi. Nasa kalagitnaan ka pa lang ng pagpapaalam sa kanila kasi for example, magkasama kayong pumunta ng mall. Gabi na yon. Tapos uuwi na siya, hinatid mo na pa uwi, yung kasamahan mo, kaibigan mo, papaalam ka na ng Kalobrady. Pero ikaw may bala ka pang puntahan, kaya Kalobrady ang sasabihin mo. Siya, sasabihin naman sa'yo is Kalinita kasi siya, uuwi na siya, matutulog na siya, wala na siyang ibang gagawin. Ikaw may gagawin ka pa, kaya Kalobrady ang sasabihin mo. And another greetings na naririnig ko rin sa kanila is Kalisinekya. Farewell din yun, pagpapaalam din yun. Mostly naririnig ko to sa mga kasamahan ko, pagbababa na doon sa transportation namin, nagpapaalam sa driver ng Kalisinekya, have a good continuing. Yun daw ang sabi nila. So, to review guys, meron tayong Kalimera, Kalispera, Kalinita, Kalobrady, and Kalisinekya. Mostly itong tatlo ang pinaka-basic na greetings na ginagamit ng mga baguhan pa lang dito sa Greece. Pag medyo matagal-tagal ka na, pwede mo nang gamitin yung Kalobrady at Kalisinekya. Pero kung gusto mong matuto ng lahat ng greetings nila, much better pag-aralan mo yung 5. So, Kalimera, good morning, until 1 p.m. Paglampas na ng 1 p.m., Kalispera na ang gagamitin mo. After ng 6 p.m., Kalinita na ang gagamitin mo. Pero sabi nila, ginagamit pa rin nilang Kalispera basta nagtatrabaho ka pa, nasa work ka pa, nakakasalamuha mo pa yung mga tao, pwede pa yung Kalispera. Pero kung magpapaalam ka na, uuwi ka na, Kalinita na yung ginagamit nila. Kung magpapaalam ka pero may pupuntahan ka pa, Kalobrady ang ginagamit nila. And Kalisinekya naman ang ginagamit kapag sasabihin mo doon sa tao ng have a good continuing or ingat ka sa biyahe mo, ingat ka pa sa pupuntahan mo. Yan, sometimes yan ang ginagamit nila. So, I hope natandaan nyo tong 5 greetings. Meron pa tayong pag-aaralan ng ibang mga greetings for our day 1 kasi dapat 30 to 65 minutes ang study ng Greek natin para mas lalo nating matandaan. So, yun. Ang pinag-aralan na natin is yung proper greetings. Kasi mostly yun yung mabilis na matandaan. Hindi ko may tuturo sa inyo ang alphabets nila and writings kasi hindi naman ako nag-aaral talaga ng Greek. Personal ko lang tong experience na i-share sa inyo. And much better na mapag-aralan natin through language. Kasi mahirap pag mag-aaral ka ng basic talaga ng Greek, mahirap. Kasi yung letter nila, ibang-iba sa atin. And ang pagsusulat din nila, ibang-iba sa atin. And madami pa silang mga rules din regarding doon. Kahit nga yung mga bagay, may gender sila, may panglalaki, may pangbabae, may ginagamit silang mga language kapag magre-refer ka sa pangbabae o panglalaki na gamit. Kaya sobrang hirap na yun guys. Dito na lang tayo sa mga magagamit natin while nag-i-stay tayo dito or nag-work tayo dito. Mostly naririnig naman natin sa mga katrabaho natin mga Greek. Pero kung may purpose ka na mag-stay dito forever and gusto mong maging head sa pinagtatrabahuan mo, maging manager, supervisor, of course, kailangan mong mag-aral sa Greek language sa school para matuto ka ng pag-write and yung mga language nila and yung letters nila. Kasi gagawa ka ng reports. Pero kung makikipag-communicate ka lang naman, okay na to. Okay, another greetings na pag-aaralan natin is Yasas and Yaso. Alam ko, mga nandito na sa Greece, naririnig itong salitang to. Yasas and Yaso. Meron silang formal and informal sa paggamit ng language na to. Pero
Dahil hindi naman strict ang mga Greek sa mga foreigners na katulad natin, ang mga Pilipino na nag-aaral ng lingwahe nila, pwede mong gamitin ang yaso or yasas. Pag nakalimutan mo ang yaso, pwede naman yasas. O kaya kung mas natandaan mo yung yaso, pwede naman yaso kaysa sa yasas. Wala namang problema yun, walang kaso. Pero kung gusto mong matutunan ang pagkakaiba ng dalawa, ang yasas is polite. At ang yaso naman ay friendly. So, kahit alin dyan sa dalawa, okay na okay. Pasok na pasok. So, kapag magsasabi tayo ng hi and hello, pwede natin gamitin ang yasas or yaso. And another thing na natutunan ko is ang pagsabi ng thank you. Kasi natural sa ating mga Pilipino ang magalang, diba? So, dapat matutunan natin itong pagsasabi ng thank you o maraming salamat. Sinasabi natin is efaresto. Sinasabi pala nila is efaresto. Ito naman is casual lang, hindi formal. Efaresto, thank you. O pwede mo naman gamitin is sasifaresto or sefaresto. Ito naman is polite way or formal way ng pagsabi ng thank you. Efaresto, shortcut. Friendly way, casual way, okay naman yun. Kung gusto mo naman mas polite and formal, pwede naman sasifaresto or sefaresto. Pero mostly, kahit mga Greek, ginagamit na lang nila is efaresto. Okay? So, pwede na yan. Kapag gusto mo magsabing thank you very much, gusto mong i-show sa kanila na talagang grateful ka or nagte-thank you ka talaga ng sobra-sobra, pwede mo sabihin iparestopoli or sesaparestopoli or sefarestopoli. Dinadagdagan lang nila ng poli kasi ang poli is so much. Eparestopoli, saseparestopoli, or sefarestopoli. Yan ay thank you or thank you very much. Okay? So, and meron pang dalawa is signomi. First is signomi and the other one is parakalo. Mostly nalilito sila kung alin gagamitin nila, parakalo or efaresto. Ito ay pagsasabi ng please or excuse me. Pareho naman kasi nila yung ginagamit. Ginagamit din nila ang parakalo for you're welcome. Ginagamit din nila ang parakalo for excuse me. Ginagamit din nila ang parakalo for please. Depends sa language mo. Hindi naman sila nalilito sa ganyan. Alam naman nila kung saan mong ginamit, depende sa pakikipag-usap mo sa kanila kung saan mo ginamit yung language na yan. And ang signomi naman is ginagamit din na excuse me. Signomi, excuse me, kung dadaan ka, papakita mo ng polite, na polite ka na humingi ng paumanhin sa kanila, pwede ang signomi. Pwede din kung may mag-order ka, pwede mo sila sabihin, signomi, tawagin mo sila, ini-excuse mo sila sa ginagawa nila kasi may sasabihin ka, pwede yun, signomi. So, signomi and parakalo, pareho lang din naman yan na meaning. Kapag magsasabi ka naman ng you're welcome, ginagamit ay parakalo. And maririnig din natin ang lengguaheng tipota. Tipota is the same meaning ng parakalo na you're welcome. So, ginagamit natin ang tipota at parakalo kapag may nagsabi sa'yo ng thank you. Ibang tao nagsabi sa'yo ng thank you, pwede mo silang sagutin ng tipota or parakalo. Ibig sabihin nun is you're welcome. Anyhow, kahit aling language yung gamitin mo, pang polite o pang formal, wala namang problema, walang kaso. Sabi ko nga sa inyo, wala silang problema sa paggagamit natin ng mga lingwahe, hindi naman sila strict kasi nga foreigner tayo. And mas natutuwa sila na yung mga foreigner nagtatry na pag-aralan yung language nila. So, yun lang muna. I-review natin before ko i-end itong ating session. Okay, so una kong tinuro sa inyo is yung 5 basic greetings. First is Kalimera, good morning until 1 p.m. Kalispera,
until 6 p.m. Or kapag nasa work ka pa, pwede mo pang gamitin ng kalispera kahit madilim na. And kalinita, kapag magpapaalam ka na, matutulog ka na, uuwi ka na, kalinita. Kapag may pupuntahan ka pa is kalobradi. And another way to say kalobradi is kalisinekya. Minsan ginagamit ito sa mga driver or sa naghatid sa'yo kasi sila continue pa yung pagtatrabaho nila, may pupuntahan pa sila. So, parang sinasabi mo itong ingat sa pupuntahan mo pa. Yan yung 5 basic greetings natin. And the next na tinuro ko sa inyo is yung pagsabi ng hi or hello. So, yung yasas is yung polite way ng pagsabing hello. Kapag friendly naman, sasabihin mo is yasu. Pero kahit alin doon, wala namang problema. And another thing na tinuro ko is ang pagsabi ng thank you. Yung dalawa kong tinuro sa inyo, dalawa. The polite way and the friendly way. Yung ifaresto, friendly way, casual lang. Sa sefaresto or sefaresto is the polite way. Kapag gusto mong dagdagan ng so much, thank you very much, yung sasabihin mo, pwedeng iparestopoli or sesaparestopoli, sefarestopoli. Dadagdagan mo lang ng puli kasi yun, ibig sabihin is so much. Another thing na itinuro ko sa inyo is yung pagsabi ng excuse me. May dalawang word na ginagamit sila, is signomi or parakalo. Minsan, ginagamit ang signomi sa polite way. So, may tatawagin ka na waiter o order ka, pin mo, signomi. O gusto mong may kakausapin ka tapos may kausap pa siya, pwede kang magsabing signomi. Kung gusto mong kunin yung attention nila na malipat sa'yo. Pwede naman is parakalo. Parakalo. So, pareho naman yung ginagamit nila. Please and excuse me, ginagamit ang signomi at parakalo. Sa pagsabi naman ng you're welcome, sa respond sa ifaresto, pwede mong sabihin na parakalo, pwede mong sabihin na tiputa. Kahit alin naman doon, acceptable nila. So, sa polite way, ginagamit nila is tiputa. Kapag casual or friendly way, parakalo. So, mostly, ang mas maririnig nyo is yung mga friendly language na sa mga Greek. Siguro, tinatamad na rin sila gumamit ng mga polite words. Kaya, lagi ko naririnig din sa mga katrabaho namin ang word na parakalo. Kahit nagsasabi sila ng excuse me, or you're welcome, or please. Mostly, ang pinaka-common na ginagamit nila is parakalo. So, mas okay na pareho matutunan nyo yung dalawang gamit nila ng excuse me and please na parakalo and signomi para hindi kayo malito. Alam nyo na yun yung tinutukoy nila. Kapag sa you're welcome naman, ginamit nila ang tiputa or parakalo, hindi rin kayo malito. Alam nyo na ang ibig sabihin nun ay you're welcome. So, yun lamang po. Sana ay may natutunan kayo sa araw na to. And mamaya naman, pag-aaralan ko is Albanian. At bukas ang ating day 2 sa dalawang language na pinag-aaralan natin. Bye! Thank you for watching! So, andito ako ngayon guys sa kusina. Dahil magluluto na ako ng dinner. Naabangan ko sana yung kapitbahay ko na matanda. Kasi lagi niya akong kinakausap. Naabangan ko siya magbukas ng bintana. Yan. Para kausapin ko siya ng pinag-aralan natin na language ngayon. Kasi gustong-gusto niya talaga akong kausap. Kaya lang dahil hindi naman ako marunong mag-Greek, hindi kami nagkakaintindihan dalawa. So, pwede ko siyang gawing pag-practicean kasi gusto niya talagang dapat matuto daw ako. Much better na i-practice natin yung natutunan natin para hindi natin makalimutan. Everyday dapat gamitin natin yun kung may makakausap tayo na Greek or may tutulong sa atin na mag-review ng natutunan natin. Much better yun para matandaan natin and at the same time na-apply natin yung natutunan natin, diba? So, sana lumabas siya. Pag lumabas siya, guys, papakita ko sa inyo yung conversation naming dalawa. Magbi-video ko. By the way guys, kapag magsasabi kayo ng goodbye,
Bye guys! Pwede nyo sabihin sa Greek is adio. Polite way yun. Pwede naman yung kalinita, kalispera, kalubradi, kung anong gusto nyo gamitin. Pero kung goodbye lang, pwede naman adio. Adio guys! See you later!